Let's get straight to the topic. Tirahin na natin to. Kai Sotto na injury agad. Sinadya ba o aksidente lang? Then let's check yung overall performance ni Kai Sotto sa kanyang debut game. Let's say hindi nga naging maganda yung pagbabalik o debut game ni Kai Sotto, na kahit pa nga epic comeback yung nangyari, na injury naman si Kai Sotto. Bale normal naman tong nangyayari sa basketball, pero mapapaisip na lang tayo, sinadya ba o talagang aksidente? For my point of view, parespeto na lang po. Ito alam to ng mga naglalaro ng basketball, na kumbaga minsan ayaw mapahiya ng isang player. Na sa aking obserbasyon, itong player na number 14 ng Ibaraki Robots na nasupalpal nga ni Kai Sotto ay syempre ayaw mapahiya. Matagal ng kalakaran yan sa basketball, kasi nga ayaw mong mapahiya. Pag hindi mo na-shoot yung bola, nandyan na yung hahawa ka sa tuhod mo, sa may ankle mo, or sa braso mo, or sa wrist mo, na para bang may masakit. Kumbaga umaarte ka lang, or let's say diversion mo para makuha mo yung simpatya ng mga tao o yung mga mismo mong fans. Sa nangyari nga kay Kai Sotto, parang ganun na rin yun. Nasupalpal yung number 14 ng Ibaraki Robots. Then yung paglanding ni Kai Sotto, actually flat-footed na siya, or mismong nasa sahig na yung kanyang mga paa. Kasabay na nga rin yung pagbagsak ng number 14. Napadaos-dos palabas ng court. Kitang-kita naman, sinungkit niya yung paa ni Kai Sotto. Ang magiging instinct mo ron, itataas mo yung paa mo para naman proteksyonan niya yung kanyang sarili. Pero as we can see, yung landing spot ni Kai Sotto, nandun yung paa ng player ng Ibaraki Robots na number 14. Na dun na nga natapilok itong si Kai Sotto, na dapat rin ni-review o challenge to ng coach ng Koshigaya Alpas, na dapat nga ni-review to ng mga officials at ng mga referee para malaman kung intentional or unsportsmanlike foul. Pero hindi nga ganun yung nangyari. Well, wala na tayong magagawa dyan. Alam naman natin ang B-League, medyo malambot na liga yan, pero talagang disiplinado yung mga players dyan. Ayaw nila yung gulo. Yung manira nga lang ng mga banner ng sponsor, siguradong multa ka o baka masuspindi ka pa. Kaya ipagdasal na lang natin na hindi ganun kagrabe yung natamong injury ni Kai Sotto. At para naman sa ibang storya ng ating content, overall performance si Kai Sotto, ano masasabi nyo? Ito para sa akin, defensively and IQ, nandun pa rin yung pangil ng isang Kai Sotto. May ilan rin siyang mga blocks at assist sa laban. Pero in terms of offense, medyo nangangapapa at sinusukat ni Kai Sotto yung kanyang sarili, na wala rin siyang naitalang puntos. Pansin ko rin na overprotected siya sa kanyang tuhod. Kaya nga pag rumebound siya at tumatalon, unang lumalanding yung kanyang kanang paa. Normal naman to, syempre para mabawasan yung bigat, pressure at impact, para nga hindi mabigla yung tuhod ni Kai Sotto.